Pang ilang Viva Max movie mo to? Ayan, bilangin mo na. High on Sex, Bisyo, Carino Brutal, TL, and ito po, Top 1. Lima na po. Ikaw naman. Pang-apat po. Pang-apat. So far, how's the experience being a Viva Max star? Start with you, Krista. Actually, it's very hard for me po nung first time ko mag-Viva Max kasi po nag-start ako 18 years old. So parang, yes po. Nung una nga po, nag-back out po ako sa first movie ko. Kasi hindi ko po talaga feel na kaya ko pa yung role na yun. Hindi ko pa feel na magagampanan ko po ng maayos yung role na yun. Then How long later, ago was that? Sorry. when I was 18 years old po, 2 years ago po. So you're 20 now. Yes, I'm 20 years old. And tapos ngayon po, nagkaroon po ako ng courage na mas ituloy ito kasi this is for the sake of arts din naman po siya. And I really do love acting. That's why, tinuloy ko po, mas ginalingan ko na, sige, pushin natin to. And may acting workshop naman po, yun. Pero where did you get the courage? May nag-push ba sa'yo to continue acting for Viva Max? Wala naman. Wala naman. Talagang self-determined ka lang to. How about your Armani? How's being? As a Viva Max, sobrang overwhelmed kasi halos lahat ng mga OGs na veteran actors ay nag-sexy din. So, I hope one day na dadating din ako sa gano'n na next stepping stone na tapos andun yung eagerness talaga. Lagi ko kong binabanggit kanina pa na eagerness na matuto sa skills na umarte pa lalo. Sobrang overwhelmed, lalo na kanila boss na binibigyan lalo ako ng mga projects. Sobrang sad po. Is it safe to say ba na is it easier for men to go sexy than women? Basic experience nyo? Basic experience mo? Sa akin po, roughly hard po. Kasi hindi lumaki po kasi ako sa province namin na sobrang ano po kami, educated na conservative. Opo. Tapos naging mahirap siya sa akin na yun nga paghubad. And then ngayon inaccept ko na lang din kasi it's yun nga yung generation namin na gano'n na nga na kailangan you should learn to accept the things na gano'n. So ayun na po, inadapt ko na din po. So yun po. One feedback ng family. What province? My province po is Cebu and Bohol. Cebu. My mom is from Cebu and my dad is from Bohol po. Okay. Yun nga, anong feedback ng family mo when they learn that you are doing sexy movies? Actually po, ganito po nangyari nun. So, nagulat lang din po sila, Viva Max? Kasi before daw po kasi, alam naman po nila is Viva as doing sexy movies, gano'n. Ngayon, ano naman daw po yung Viva Max? Ay, sinabi ko, ganun din, pero nilagyan lang ng Max. So, it's still a sexy movie. Sabi ko sa kanila na, don't worry, I'll do my best naman dito and this is one of my dream na maging actor. And stepping stone ko siya. And then, bukod pa doon, yun nga po, sinabi ko sa kanila, eto nga sila Coco Martin, nag-sexy naman na before kaya ko din yun yung ganun. So ayun po na punchaba ko naman sila. 22 po. Turning 23 na. Let's talk about the film Top 1. Gist lang ng movie, what's the gist all about, and can you share with us kung ano ay yung character na portray niya? Ito po kasing Top 1 ang focus ko sa, hindi lang sa school, but sa family din po. Kung paano yung bond nyo ng parents nyo, kung paano ka makipaghalubilo sa ibang tao. So parang dito sa Top 1 movie na to, dito mo makikita kung paano mo pahalagahan yung, hindi lang yung sarili mo, kundi ibang tao. Yan po. Dito po sa Top 1, yun nga po, kagaya ng sinabi ng Christina, hindi lang po siya about sa study, yung pagpapahalaga po talaga sa family na me playing the role of Dex, hindi napapansin, tapos kay Azzy naman playing the role na Laging nag-aaway po yung parents. So
may meaning po talaga sa top 1 na hindi lang talaga sa pag-aaral eh. May rason kung bakit nila pinagsikapan na maging rank 1 ngayon para lang sa family. So, sobrang deep meaning. It's all about connections. Connections. Pero kayo ba in real life, was there a time na parang you really had to prove yourself to be the top 1 para lang, you know, to get validation from whether from family or sa school? Was there a moment in your life There's a na? moment po talaga. Siguro nung grade 10 po ako, doon po ako nasubo talaga na mas galingan ko pa. Kasi pandemic po yun eh. So parang yung day po na yun, ang dami nga pong ganap. So sunod-sunod yung taping and guesting po. Tapos parang may one time na parang hindi ko po napasa yung exam. Tapos na-realize ko po na kailangan ko pang mas ipursige. Tapos ayun po, naman po, nag-valedictorian naman po. Oh, wow. So parang sabi ko, worth it naman po pala yung mga So, panhihirap. high school, Yes valedictorian po. ka. Parang doon ko po na-realize na kailangan kong i-prove talaga yung sarili. Sa akin naman po, basketball is life before. So, ayun po. Pero, nung etong nag-college ako, actually, I'm graduating na po this September. So, kakatapos na po. BSMT po, Marine Transportation po. Okay. Ngayon po, nung second year po ako, hindi ko na malayan na nasa top 10 ako. Pero sa family ko naman, hindi naman kami more onto ACADS. Basta may natutunan kami and learnings lagi. Ayun po, back to nung second year ako, nandun yung eagerness ko na kailangan ko matuto nito. Kasi dito nakabase yung future ko. Kung hindi man ako papalarin dito sa showbiz, may panghatak ako sa degree na kinuha ko. So, ayun po, kailangan pag-aralan na mabuti. Ayun po, hindi ko na din po namalayan talaga na sa top 10 ako. So, tapos ka na? Ayun po, tapos na po. Graduating na po. Tapos, at yun po, naging ano lang naman ako, top 8 lang. Okay po ako dun. Not bad. Opo.